At kayo, mga anak ko, ay magsiwasan ng paggawa ng masama, ng inggit, at ng pagkapuot sa mga kapatid. At kayo'y magsikuhan ng buti at pag-ibig. Ang may malilinis na pag-iisip sa pag-ibig ay hindi tumitingin sa isang babae na may pakay na pakikiapit, sapagkat siya'y walang karumihan sa kaniyang puso, dahil ang espiritu ng alaya ay nasa kaniya. Sapagkat kung paano ngan ba ay noon nga tudumihan ng pagsikat sa dumi at putik, kundi pinatutuyo pa nga ang dalawa at itinataboy ang masamang amoy. Gayon din ng malinis na pag-iisip, bagamat napalilibutan ng mga karumihan ng lupa, ay nililinis pa nga ang mga ito at hindi nadudumihan. At ako'y naniniwala na magkakaroon din ng mga paggawa ng masama sa inyo, ayon sa mga salita ng matuwid na si Enod, na kayo'y makikiapid ng pakikiapid ng Sodoma at mga mabakay na iban sa kaunti, at muling magpapatuloy ng mga mahahalay na gawa sa mga babae. At ang kaharian ng Yahawa ay hindi sa inyo, sapagkat pagdakay kukunin niya gayon, may ang templo ng alay ay sa inyong bahagi, at ang huling templo ay lalong maluwal at ika'y sa una. At ang 12 lipi ay magkakatipon doon, at ang lahat na mga gentil hanggang sa ang kataas-taasan ay magsugo ng kanyang pagliligtas sa pagdalaw ng isang bugtong na propeta. At siya'y papasok sa unang templo at do'y paglalapas tanganan ng alahayahan, at siya'y itataas sa isang punong kahoy. At ang tabing ng templo ay mapupunit, at ang espiritu ng alahaya ay papasa sa mga gentil na gaya ng apoy na ibinuhos. At siya'y aakyat mula sa Hades, at mula sa lupa ay papasa sa langit. At nalalaman ko kung gaano siya kamaba sa lupa, at kung gaano kaluwalhati sa langit. Nang si Jose ay nasa Egipto, ako'y nagadad na makita ang kanyang anyo at ang hugis ng kanyang muka. At sa pamamagitan ng mga panalangin ni Jacob na aking ama ay nakita ko siya, habang gising sa liwanag ng araw, maging ang kanyang buong anyo, kung ano siya. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, ay sinabi niya sa kanila, talastasin ninyo, mga anak ko, na ako'y namamatay. Magsigawa nga kayo ng katotohanan ng bawat isa sa kaniyang kapwa, at ingatan ninyo ang kautusan ng Yahawa at ang kanyang mga utos, sapagkat ang mga bagay na ito ay iiwan ko sa inyo na kahalili ng mana. Gayon din naman kayo, ibigay ninyo sa inyong mga anak na pinakamang magpakailanman, sapagkat gayon ang ginawa ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay ibinigay nila sa atin na pinakamana, na sinasabi, ingatan ninyo ang mga utos ng alahaya
hanggang sa